Alam po niyo mga kaibigan, di pa nag-uumpisa yung impeachment court, impeachment trial. Pero ngayon, ay isa-isa na pong naglalabasan ang napaka mga mabibigat na galaw ng prosecutor dahil nakapaloob ito dun sa 7 article of impeachment na alam kong mahigpit na tututulan ito ng Defense Council. Sino ba ang Defense Council? Yung grupo ng mga abogado ni Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi po ang isa ho sa plano ay yung mga bank account ni Sara Duterte ay isusupwena yung mga bangko. At yan ay kapag pinayagan ng impeachment court ay hindi ho makakatanggi ang bangko kahit na merong secrecy law. Pag impeachment trial at sinupwena, ilalabas ang mga bank record kung saan may mga account si Sara Duterte. At yan huwag nakapaloob doon sa tinatawag na di umano ay ill-gotten wealth or pinagdududahan na illegal na kayamanan na kasama sa article of impeachment. At ang nag-expose niyan at pwedeng maging testigo dyan ay si dating Senador Sonny Trillanes. Dahil yan ay joint account di umano ni Sara at ni Digong Duterte, yung mag-ama. At siyempre, pag yan po ay tinalakay at naging isang kaso at para malaman ang katotohanan, isosomon, ire-request ng prosecutor na isomon ang bank manager, bank official, yan ang mahigpit na tututulan ng Defense Council. Kasi wala hong maitatago sila kapag merong bank record na ilalabas base sa impeachment court. Yan ang isa sa ating aabangan. Papayag ba ang Defense Council? Ano ba ang kanilang magiging pagtutol dyan? Makukumbinsi ba nila ang mga Senador Judge na huwag payagang isupwena ang bangko, kung anong bangko merong bank account ang mga Duterte? Yan pa lang, bibigyan ko ng tip. Dito sa aking channel, kasama ito sa mga pag-uusapan, kaya ating aabangan. Okay? Bank account pa lang yan. Pangalawa, na isa rin ho sa mahigpit na tututulan, ayon pong statement of asset and liabilities. Yan ay maaaring harangin din ng Defense Council pag itinulak ng mga prosecutor na ilabas ang official na statement of asset and liabilities ng 2020 o baka nung mayor pa lang siya, si Sara, 2022, 2023, 2024, para ho malaman kung gaano ang kanyang mga kayamanan at kung naideklara ba ng tama ang kanyang mga property, cash at iba pa. Alam niyo sa statement of asset and liabilities, ultimo ang halaga ng sapatos, damit, mga alahas, kotse, bahay, pera at iba pang mga property, kasama yan sa statement of asset and liabilities. Pag hindi yan nabanggit dyan at hindi ho na isama dyan, ay magiging problema yon. Again, tututulan din yan sigurado ng mga prosecutor. Dalawa pa lang yan, dalawang issue pa lang yan, pero matindi. At pag inilabas na ng prosecutor yung video, authentic, sabi ng NBI, legitimate na video ang press conference ni Sara Duterte ng November 23, 2024. At doon sa press conference na yan ay kanyang sinabi, walang joke, walang biroan, walang biro. Siya ay nag-utos na kung sino man kanyang inutusan para kunin ang buhay ng First Lady, President Marcos at Speaker of the House. Siya tututulan din yan. Pero ilalabas po yung ebidensyang yan, yung video yan, kasi kasama yan sa article of impeachment. Na ngayon, kung imagunita nung last week, nag-press conference si Sara Duterte, mahigpit niyang idinidina yan. Hindi raw yung totoo. Gawa-gawa lang yon. Pero hindi ho pwedeng burahin ang record. Na ilabas ko na dito sa aking channel. Yung kanyang pagdidinay at yung kanyang pag-amin na siya mayroong inutusan. Hindi po yan may tatago dahil yan ay kasama sa mga ebidensyang hawak ng NBI, Department of Justice na ngayon under investigation, at yan ay gagamitin din dito sa impeachment trial dahil kasama sa article of impeachment ang kanyang pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Dahil itinuring yan na active threat sa ating Pangulo at threat sa ating national security dahil Pangulo at Pangalawang Pangulo ang pinag-uusapan dito. Napakabibigat po niyan. Pero yung sinasabi pa ng mga prosecutor like Congresswoman Luistro ay yung mabigat ay yung confidential fund. Kasi talagang
Doon pa lang sa hearing sa Kongreso, hindi na-justify. Nagkaroon lang ng katakot-takot na drama, mina-hospital, at kung ano-ano pa. Kaya hindi natapos ang hearing doon. Pero malinaw na nawala yung pera, na-withdraw yung pera, hindi alam kung saan napunta. Yan ay korupsyon. Yan ay pera ng bayan. Kaya yung confidential fund, yon ang korupsyon na issue. Mabigat yan. Sa akin tingin. Kasi, paano mo ma-justify na nagastos yung pera kung acknowledgement receipt at yung mga taong nabanggit, sabi ng Philippine Statistics Authority, walang tao, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate, si Mary Grace Piatos na tumanggap ng pera at saka si Kokoy Villamin at yung 1,200 pa na na-check na ng PSA na walang record sila. Hindi tao, hindi Pilipino. Ang PSA, kasama rin yan sa pwedeng ipatawag sa impeachment court pag nag-trial na kung ano talaga ang kailang record. Ang dami po talaga. Napakabigat niya. Doon sa issue ng si Sara Duterte, baka daw ang style na pagharap niyan. Yan naman ay kung ihaharap o hindi, nasa kanya. Pero kung haharap yan sa impeachment trial, hindi naman pwede yung kanyang ginawa sa Kongreso. Naku-questionin ang nagtatanong sa kanya. At hindi siya haharap sa hearing. Pag ipinatawag siya ng impeachment court, sa ayaw at sa gusto niya, dapat siyang marap. At kung ano lang ang dapat itanong at sagutin, yun lang ang kanyang gagawin. Hindi siya pwedeng mag-lecture, hindi siya pwedeng magalit, hindi siya pwedeng mag-walk out, hindi rin siya pwedeng kung ano man ang kanyang gagawin na katulad ng kanyang ginawa sa public hearing sa Blue Ribbon Committee at Committee on Appropriation. Ibang-iba pagka-impeachment court. Hindi pwede dyan ng murahan at iba pang attitude. Kailangan dyan yung proseso ay sundin. Pag tinatanong ka ng prosecutor, sumagot. Pag tinatanong ng judge, sumagot. Bawal ang pikon dyan. Bawal ho dyan ang mag-uumarte o magdadrama. Ibang-iba ang impeachment court. Para din yan sa judicial body, sa korte. Nag-iiba ho talaga ang galaw kapag ka ho nagtatanong ka na. Okay? Kaya ho, inuuna ko lang ito na mga pwedeng mangyari. Dahil ganyan po talaga ang impeachment trial. Walang pwedeng itago. Walang pwedeng ipagbawal sa impeachment court kapag merong impeachment order. Kahit saan nandun yung dokumento, kahit sino ang testigo, kahit na anong bangko, kahit anong dokumento na kailangan nila, kailangan makipag-coordinate ang lahat ng kinaukulan nasa gobyerno at pribadong sektor. Yan ang authority ng impeachment court sa impeachment trial. Hindi katulad sa Kongreso, pwedeng itago ang dokumento sa investigasyon kasi in aid of legislation yon. Sa Senado, ganun din. Okay? Sa korte, pwede rin yung, hindi pwede rin itago kasi mayroong authority din ang judge na hanapin ang lahat ng dokumento. Pero sa impeachment court, ganon din. Kaya ibang-iba yan. Kaya kaabang-abang. Kaya ko po iniisa-isa itong isong ito. Kaabang-abang ang mga pwedeng mangyari. Kakaiba ito kaysa nakaraan. Inuulit ko, pagsupena sa mga bank account, bank record, statement of asset and liabilities, video ng pagbumura at pagtatangka sa buhay ng Pangulo, record dahil sa issue ng confidential fund, intelligence fund, at yung corruption sa Department of Health, Department of Education na nagkaroon ng monthly na 50,000 each ang mga opisyalis doon sa loob ng 9 months ang mga testigo at tumanggap ng pera, magiging testigo yon. Hindi pwede magtago. Kaya nga kaabang-abang eh. Kaya nga lang ho, bitin na bitin. Kasi hindi pa ho nagde-decide ang Senado, kailan ba uumpisahan? Umpisahan na habang mainit pa at interesado ang tao rito. Hindi sa eleksyon. Interesado. Mananagot ba si Sara Duterte? Kaya ba niyang ipagtanggol ang sarili? May matatanggal ba? May impeach ba ng tuluyan si Sara Duterte? Yan ang mga tanong. Trial lang ang makakasagot. Abangan natin. Please like and share ng video.